Ano kaya merong sa hangin ng Netherlands? At parang nakaapekto ito sa pag-iisip ni Vice President Sara Duterte. Abay biglang umamo at bumait. At nagpasalamat pa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po dito sa balita, VP Sara, detention ni Duterte, blessing in disguise. Nagpasalamat pa kay PBBM. Nagpasalamat si Vice Presidente Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagkakataong magkaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetini sa Dahig. Ayon kay VP Sara, mas naging madalas ang pag-uusap ay nagaganap sa loob ng detention. Itinuturing niya itong biyaya dahil mas napalalim ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Anya, kung hindi nadetine ang kanyang ama, posibleng maging abala ulit ito sa politika, lalo na kung babalik bilang alkalde. Sa kabila ng sitwasyon, ipinahayag ni VP Sara ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa hindi inaasahang pagkakataong ito na mapalapit muli sa kanyang ama. Sabi ni Sara Duterte, "This is really ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRRD for all that has happened in our lives. This has been one of the longest meetings I've had with the former president. Now I have this every day with him, talking about life, talking about family." So, totoo pala yung mga bali-balita nung araw na merong hidwaan or may gap itong si Sara Duterte at ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Ako para sa akin, isa sa mga naging dahilan kaya lalong nagkalayo ang loob ng mag-ama ay nung hindi tumakbo si Sara Duterte bilang presidente. Hindi po natanggap ni dating Pangulo na siya ay sinuway ng kanyang anak. Hindi nga ba na imbis na mag-file ng COC bilang presidente, si Sara ay umuwi ng Davao, nag-file ng pagka-mayor. At diyan tumindi ang galit ni Rodrigo Duterte at ibinaling ang galit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga naman nung time na yon, hindi mo alam itong si Rodrigo Duterte kung patatakbuhin ba niya yung kanyang anak o hindi. May mga statement pang binitawan si Digong na ang presidency daw ay hindi pang babae. At keso kinausap niya na ang kanyang anak na huwag siyang tumakbo dahil ayaw ni Digong na mahirapan si Sara. So itong si Sara Duterte na ayaw talagang tumakbong presidente, umuwi ng Davao. Doon nag-umpisa yung paninira ni Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos. Kaya nakita ninyo, nung panahon ng kampanya, hindi inendorso ni Digong na siyang presidente noon ang kandidatura ni Bongbong Marcos. As far as I can remember, lahat ng presidente kapag sila ay bababa na sa pwesto, meron silang ini-endorsong kandidato nila. Imbis na i-endorso, siniraan pa niya si Bongbong Marcos at kung ano-ano ng paninira at akusasyon ang binitawan niya. At isa na dyan yung bangag issue na yan, na hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng mga uto-utong DDS, sa bagay sila naman po talaga yung pinakamadaling mauto. Yan po ay ayon sa isang pag-aaral, ha? Balikan yung mga dati kong episodes dahil tinalakay natin doon na ayon sa isang pag-aaral nung panahon pa ni Digong, ang mga DDS ang pinakamadaling mauto. Meaning, napakadali nilang maniwala sa fake news. So, yung pinakalat ni Digong na bangag hanggang ngayon, yun ang pinambabatikos ng mga DDS. In fact, kung kayo ay maka-BBM, titirahin kayo ng bangag ka rin siguro, na bangag ka, adik ka din. Ganun po sila mga DDS. Lahat na lang na makabongbong, kung hindi bangag, bayaran. Nakita nyo ba yung bagong video clip na nilabas ni Maharlika at ni Harry Roque? Kung saan para silang nang aasar at sinasabi nila, ngiwi, 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 bangag, 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 bangag. Alam niyo, nakakaawa itong dalawang to. Nung napanood ko yon, imbis na mainis ako sa kanila, naawa po ako. Itong dalawang ito ang nagpakalat ng polvoron video ni President Bongbong Marcos na napatunayan na fake pala. Ewan ko ba sa ating mga kapulisan, nung time na yon,
Nagngingit-ngit sila at sinabi nilang hindi nila palalagpasin yan, hahabulin nila ang mga nagpakalat ng video. Ayan yung dalawa, oh. Hanggang ngayon, nandyan pa din. Nang aasar pa rin. Pero yung pang-aasar nila, hindi na po effective. Luma na po yan, bangag-bangang issue na yan. Itong dalawang to ang nakakaawa. Hindi ba? Dahil wala na silang maibato kay President Bongbong Marcos. At ayun, akala mo sila nakakapang-asar sila? Hindi po. Naaawa sa inyo dahil hanggang dyan na lang kayo. And I tell you this, believe me, darating po ang araw para sa dalawang yan. Ang balita ko nga ngayon nakipag-usap na ang mga kapulisan natin sa Interpol para matrace yung mga fake news peddlers na to. O nga pala, kanina lang, may napanood na naman akong video ni Maharlika kung saan sinasabi niya na dinala daw si Pangulong Bongbong sa ospital dahil daw sa problema niya sa kidney at nakita naman daw natin na dun sa mga past videos ni PBBM namamaga daw ang mukha nito kaya daw isinugod sa ospital. Well, hindi ko alam kung kailan pa yung video na yun, basta kanina ko lang napanood. Mukhang bago naman, pero makikita naman natin si PBBM sumasama sa mga rally ng alyansa. Isa pa yan, yung sinasabing si Lisa Marcos ay nakadetini sa US. Samantalang ang dami na pong naglabasan na pictures, videos na ang tagal na nandito si Lisa Marcos. Pero siyempre ang mga DDS na mga napakadaling mauto at mapaniwala, pinapakalat pa rin nila na hanggang ngayon ay nakadetini pa rin si Lisa Marcos sa States. So, hintayin na lang natin kung kikilos talaga itong mga kapulisan natin na habulin itong mga fake news peddlers na to. So, balikan natin yung pasasalamat ni VP Sara kay PBBM. Tumugon naman ang ating presidente. Sabi po dito sa balita, tumugon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang natutuwa akong tumulong matapos ang impeached na si Vice Presidente Sara Duterte na balintuna na nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa pag-aayos ng kanyang relasyon sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang Vice Presidente kung saan nakakulong ang kanyang ama ng International Criminal Court sa mga kasong may kaugnayan sa extrajudicial killings noong panahon ng kanyang war on drugs bilang Davao City Mayor at Philippine President. Sa isang panayam sa media kamakailan, sinabi ni Duterte na nagkaroon ng pagpapatawad sa pagitan niya at ng kanyang ama at pinarangalan si Marcos para dito. So, sumagot naman po si PBBM. Sabi niya, glad I could help. O mga DDS, nagpasalamat pa si VP Sara kay PBBM. At dahil sa detensyon ni dating Pangulo ay nagkapatawaran sila ni VP Sara at nagkaayos kung anuman ang dahilan ng kanilang hidwaan, malamang malalim po ang dahilan. May mga nagsasabi pa, isa sa dahilan na yan ay si Hanilet, yung common law wife ni dating Pangulo. May nagsasabi pa rin na isa sa dahilan ay si Bongo, na gusto daw lagpasan sa popularidad si Sara Duterte dahil gusto daw tumakbong presidente ni Bongo sa 2028. Nako, yan ang magandang laban. Bongo versus Sara Duterte. Pero sigurado, wala po ni isa sa kanila ang mananalo. So ano masasabi ng mga DDS dito? Hindi kaya mas gugustuhin na ni Sara Duterte na manatili si dating Pangulo sa dahig para magtuloy-tuloy ang bonding nilang dalawa? Pero bakit parang hindi kumbinsido ang taong bayan sa ipinapakitang pag-iiba ng ihip ng hangin ni Sara Duterte? Ang mga comments sa internet, maniwala ka dyan, pasakali lang yan, motibo na baka paraan yan na para maawa o makuha ang loob ni PBBM at tulungan ang ama niya. Sabi pa ng isa, ang dadrama ninyo, di ko na alam yung totoong kahulugan ng sinseridad. You are really very good in putting up a show, a circus. May nagsabi naman ng, I guess at least she realized that the end is near. So it is the right thing to do at least. Sabi naman ng isa pang commenter, huwag maniwala kung sa araw-araw na nilalait ang presidente at ngayon biglang nagpapasalamat ay delikado yun. It is a sign of another more dangerous plan. So mukhang hindi kinagat ng taong bayan ang bagong drama ni Sara Duterte na nagpasalamat siya kay President Bongbong Marcos. Pero bayaan na natin.
Sana naman may konting sinseridad yung pasasalamat ni Sara Duterte sa ating presidente. Pero, kailan naman kaya natin maririnig kay Sara Duterte na magpapasalamat siya kay Senator Amy Marcos? Aba dapat magpasalamat din si Sara Duterte kay Amy dahil nakita nyo naman, kahit na itakwil na ni Amy Marcos ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, para lang maipagtanggol ang pamilya Duterte. Para ipakita ni Amy ang kanyang loyalty kay Sara Duterte at kay Digong. Dapat din magpasalamat si Sara kay Amy. Dahil nakita ninyo ang ginagawa ni Amy. Ngayon nga, di ba? Hindi siya sinipot ng kanyang mga inimbitahan dyan sa second round ng Senate hearing tungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulo. Kahit na obvious kung bakit nagpahiring yan si Amy Duterte ay para ipakita sa mga Duterte, sa mga DDS na siya ay nasa panig nila. Nakita nyo naman kung sino nandun kanina sa hearing. Si Bato de la Rosa na sa unang pagkakataon ay nakatungtong ulit sa Senado. Nakakatawa nga talaga tong si Amy Marcos eh. Meron pa siyang ganitong statement kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home. Ang sigaw ko sa Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. Ang galing talaga ni Amy Marcos. Kung ang sigaw daw ng sambayanan sa ICC ay to bring him home, parang hindi naman ganun ang sigaw ng sambayanan. Kung titingnan nyo yung mga survey, kung gaano kalaking porsyento ang gustong harapin ni dating Pangulo ang kaso niya dyan sa Netherlands. Talagang ganun, pagbulag, pagpanatiko tulad ni Amy. Isusulong niya yan. Sabi nga niya, ipaglalaban niya talaga yan. So nakita na ninyo, lumabas na ang totoong kulay ni Amy Marcos. Hindi niya na kailangang magbalat kayo. Gagawin niya ang lahat para maiuwi si dating Pangulo. Magtagumpay naman kaya siya. Pero wag mong lahatin ang sambayanan, Amy Marcos. Kayo-kayo lang ang sumisigaw ng bring him home. Kaya ang kanyang hamon kay Secretary Bersamin, bring them here. Dalhin daw doon sa Senado yung kanyang mga inimbita. Paano naman pupunta yung mga taong inimbitahan niya? Di ba nagkaroon na nga sila ng findings na glaring violation of Duterte's rights in arrest? So meaning, nasabi na ng lahat ng resource persons na inimbitahan ni Amy Marcos, lahat ng gusto nilang malaman dahil nagkaroon na nga sila ng findings. Tapos gusto pang ulitin. Bakit? Para magpabango sa mga DDS. Ito mga DDS na isinusuka naman si Amy Marcos. Nako, Amy Marcos, sinasabi ko sa'yo, huwag mo sanang pagsisihan niyang pagkabit mo sa mga Duterte. Imbis na ang iyong ading, ang iyong tinutulungan, diyan ka pa talaga kumapit. Nakikita tuloy ng taong bayan na itong namamayani kay Amy Marcos ay inggit sa kanyang kapatid. Isa sa dahilan na nakikita ko dahil hindi na po si Amy Marcos ang made in Malacanang. Tandaan nyo yung pelikulang yan, yung Made in Malacanang. Sa kanyang sumunod, yung Martyr or Murderer. Sino po ang pinaka-central character sa mga pelikulang yan? Si Amy Marcos. Kaya nga yung title, Made in Malacanang. Hindi matanggap ni Amy Marcos na hindi na siya yung Made in Malacanang gayon. Si Lisa Marcos na. Natural, siya yung First Lady. At dahil may hidwaan ang maghipag, gumaganti si Amy Marcos. I hope I am wrong, pero yun po ang nakikita natin. Inggit ang namamayani kay Amy Marcos. Dahil kung noon siya ang sentro ng pamilyang Marcos, kung kayo ay babalik sa history, pag pinag-usapan ang pamilyang Marcos, laging nasa sentro si Amy Marcos. Hindi ba dun sa pelikulang Made in Malacanang, may paninira pa kay Bongbong Marcos nung sinabi na wala daw alam itong si Bongbong kundi ang magparty ng magparty. Samantalang pinalabas nila na napakabuting anak ni Amy Marcos. At ang akala niya ay pwede yang manduhan si Bongbong dahil mas matanda siya, mas matalino siya, mas kayang-kaya niyang paandarin ang mga affairs ng bansa. Di sana siya na lang nagpresidente. So dito sa hearing na to, talagang nakita po ng sambayanang Pilipino na gustong pabagsakin ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Dahil parang pinagpipilitan nila sa hearing na yan na ang pinaka-mastermind
sa pagkakaaresto kay Digong ay si President Bongbong Marcos. Na hindi naman natin maintindihan itong si Senate President Escudero. Kanino ba talaga siya kampi? Kanino ba talaga siya panig? Sinabi niya na dati na ICC arrest kay Duterte hindi lumabag sa soberanya ng Pilipinas. Pero ngayon, pinabayaan niyang magkaroon ng Senate hearing. Nagtataka tuloy iba nating kababayan. Pwede naman palang magsesyon ang Senado. Bakit yung impeachment ni Sara Duterte ay tinutulugan lang? Ayon sa News 5, pinuna ni Senator Bongo ang bilang ng resource person na dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng isinagawang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saad ni Senator Bongo, napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Malungkot yung hearing natin. Hindi kasi dumalo sa pagdinig ng ilang cabinet officials matapos i-invoke ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang executive privilege at sub-judice rule. Pero pinag-DDA na ng isang senador dyan na hindi kikilos itong mga ito kung walang basbas ng nasa taas. At yan ay si President Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko lang feeling ko lang, humahanap sila ng butas para magkaroon ng dahilan para i-impeach si Bongbong Marcos. Pero baka nakakalimutan naman ng mga senador na ito, si Amy Marcos, si Bongo, at si Bato de la Rosa na nangyari na yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung matatandaan nyo po, meron pong naging Senate hearing at ito ay nung panahon ng COVID na hindi pinayagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumipot sa hearing ng Senado. Then iginiit ng palasyo that the principle of separation of powers requires mutual respect among the different branches of government. So kung susundin natin yung principle of separation of powers at kung talagang ang executive sa pamumuno ni President Bongbong Marcos ang nag-utos at nagplano na ipahuli si dating Pangulo, hindi na dapat questionin yan ng Senado dahil meron silang separation of powers. So nung time na yon ni Duterte, ipinagbawal niya ang pagdalo ng mga cabinet members niya sa hearing sa Senado. O umalma ba si Amy Marcos, si Bongo at si Bato de la Rosa nung time na yon? Kinwestiyon ba nila kung bakit hindi pinadalo ni Rodrigo Duterte ang kanyang mga gabinete sa Senate hearing? Tapos ngayon, nakngak kayo ng nakngak. Halatang halata naman na yung ginawa niyo yung Senate hearing na yan ay in the hope na maibabalik nyo pa si dating Pangulo dito. Wag na, kalimutan nyo na. Masaya na yung mag-ama sa Netherlands. Nagpasalamat na si VP Sara kay President Bongbong Marcos dahil kung hindi nangyari ang pagkakahuli kay Digong at kung hindi siya na-detinig dyan sa The Hague, sa Netherlands, hindi pa magkakamabutihan ang mag-ama. Pero pabayaan po natin, tingnan natin, kasi exciting din Makita natin kung ano ang mangyayari kay Amy Marcos dito sa pagkalas niya sa alyansa, sa pagtalikod niya sa kanyang kapatid, sa tila ba pagtatraidor niya sa pamilya niya na siya ay pumanig sa mga Duterte na considered na ngayon na kalaban ng mga Marcos. Ano kaya ang masasabi ni dating unang ginang Imelda Marcos tungkol sa kanyang anak na rebelde, aktivista, dahil yan po ang papel dati ni Amy Marcos. Siya ang lumalabas na aktivista ng pamilya Marcos. Tingnan ninyo ang istorya ni Amy nung panahon ng Marcos regime. Magtagumpay naman kaya si Amy Marcos na ibagsak ang kanyang kapatid? At magpasalamat kaya si Sara Duterte sa ginagawang sakripisyo ni Amy Marcos para sa pamilya Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.